Bandang 3:50 ng hapon ng May 1, 2016 sa Gyeonggi Province, South Korea. Isang turista ang nakakita ng isang sako sa loob ng isang drain sa Daegu Island. Dahil sa na-curious kaya binuksan niya ang nasabing sako at ganun na lamang ang kanyang pagkagulat sa nakita. Ang sako ay naglalaman ng mga putol-putol na katawan ng isang tao. Kaya agad siyang tumawag sa mga pulis. Pagkarating ng mga pulis ay agad silang bumuo ng investigation team. Nalaman nila na ang katawan ay pagmamay-ari ng isang lalaki at ang pang-ibabang parte ng katawan lamang niya ang nasa sako. Ang paa ay napakaliit na may haba lamang itong 22 centimeters. Nasa kanilang tansya ay may tangkad lamang ang lalaki na 160 centimeters. Ang katawan ay nasa early stage of decomposition pa lamang. Ibig sabihin na hindi pa ito ganun katagal na matay. Ang police department ng nasabing lugar ay naglunsad ng malawakang paghahanap para sa mga labi. Umabot sa 900 na mga officers ang tumulong sa paghahanap at maraming drones din ang pinakawalan sa kalawakan. Makalipas lamang ang 2 araw ay nahanap na nila ang pang-itaas na bahagi ng katawan ng lalaki malapit sa pier sa Daegu-do. Ang katawan ay binalot ng kumot saka inilagay sa loob ng sako. Tinanggal din ang lahat ng kanyang lamang loob. Para makilala ang pagkakakilanlan ng biktima ay sinubukan ng mga investigador ang fingerprint analysis sa kaliwang hinlalaki ng biktima. Ngunit dahil sa matinding damage ng katawan ay hindi na nagawa pang ma-identify ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima. Nang walang pag-alinlangan ay sinuri nila ang hindi gaanong nabubulok na kaliwang index fingerprint at paliitin na paghahanap sa mga lalaking may edad sa pagitan na 17 at 50. Matapos itong ikumpara sa 19 na milyong katao na nasa kanilang record, sa wakas ay natukoy ng mga investigador na ang namatay ay si Mr. Choi o Jake. Siya ay 40-year-old at nagmula sa Yeonsugo District ng Incheon City. Sa forensic autopsy report ay nagpapakita na ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang malakas na pagkakapalo sa kanyang ulo. Ang clue na ito ay nagpabilis sa investigasyon ng mga pulis. Una nilang sinuri ang phone records ni Jake at kinilala ang ibang tao na madalas niya kinokontak. Ang 30-year-old na kasama sa apartment ni Jake na si Cho Seong-ho o Carl ay naging primary suspect para sa mga pulis. Bandang 1:50 ng hapon ng May 5, binisita ng mga pulis ang apartment ni Jake sa Yeonsugo District. May nakita sila mga mantsa ng dugo sa pader na hindi pa nalilinis. Noong tinanong ng mga pulis si Carl ay inamin niyang pinatay niya si Jake. Matapos maaresto ay sinabi ni Carl na aksidente lamang ang nangyari dahil sa madalas siya minamaliit at kinukutsa ni Jake dahil sa kanyang edad at iniinsulto din ang kanyang mga magulang. Ang pagpatay ay aksidente lamang nangyari dahil sa isang mainit na argumento. Sa pagitan nilang dalawa na nangyari mga katapusan ng March at unang bahagi ng April taong 2016. Inamin ni Carl na inatake niya si Jake habang ito ay natutulog sa pamamagitan ng paghampas sa ulo nito ng martilyo ng makailang beses. Para maitago ang katawan ay nagdesisyon si Carl na dalhin ang katawan ni Jake sa loob ng banyo at doon niya pinagputol-putol nang umabot pa sa 10 araw. Gabi ng April 26 ay nag-rent siya ng sasakyan at itinapon ang mga parte ng katawan sa magkaibang mga lokasyon. Dahil sa sobrang brutal ng nangyari kaya mabilis itong nakakuha ng pansin ng mga publiko. Noong May 6, 2016 ang prosecutor ay nagdesisyon na isa publiko ang pagkakakilanlan ng suspect dahil sa ginawa nitong karumaldumal na krimen. Noong May 7 nung dinala si Carl ng mga pulis sa korte ay lantarang ipinakita ang kanyang mukha sa publiko. Yun ang unang pagkakataon na nakita siya ng mga tao. Halos hindi sila makapaniwala na magagawa niyang ganun kabrutal na krimen kung pagbabasehan mo lamang ang kanyang hitsura. Mukha itong maamo at parang hindi niya kayang makagawa ng krimen. Noong in-interview siya ng mga press ay sinabi niya nagsisisi siya sa kanyang ginawa at inamin niya na sobra siyang natakot nung ginawa niya ang krimen. Ngunit ang nakakashock pa dahil nakasama pa niya ang katawan sa loob ng 10 araw. Nagpatuloy din siya sa pagtatrabaho at nagplano pa ng date para sa kanyang girlfriend noong araw na siya ay inaresto. Sa kabila ng nagawa niyang krimen ay hindi siya tumakas. Ayon sa kanya ay hindi na niya kinaya pa ang pamamaliit sa kanya ni Jake kaya sumabog na din siya. Ngunit ang totoo ay hindi lang ganun yon kasimple. Noong December 2013, si Carl at ang kanyang girlfriend ay nagbukas ng pet cafe sa Ulsan City, Gyeonggi Province. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang kanilang negosyo at nalugi. Nagsara ito noong December 2014. Dagdag pa doon ay tinakasan din siya ng kanyang girlfriend dahil ang malaking halaga ng pera.
Doon na nagsimulang nagbago ang lahat sa buhay ni Carl. January 2, 2016 ay nagtrabaho sa isang motel si Carl kung saan siya ay na-assign sa management department. Pagkalipas lamang ng 2 araw ay nakilala niya si Jake na doon din nagtatrabaho sa motel. Pareho silang tumira sa dormitory na i-provide sa kanila ng kanilang employer. Agad silang naging magkaibigan dahil halos pareho lamang ang kanilang trabaho. Ngunit makalipas lamang 1 buwan ay pareho din silang pinaalis dahil hindi nila sineseryoso ang kanilang mga trabaho. Kasunod noon ay nag-usap sila na mag-share na lamang sila sa isang studio apartment. Nakapangalan ang studio kay Jake at si Carl naman ang nagbabayad ng utility bills. Sa mga oras na yon, si Jake ay nagtatrabaho sa isang karaoke bar. Samantalang si Carl naman ay nagtatrabaho bilang agent sa isang adult film actors sa isang entertainment company. Si Carl ang responsable sa pag-recruit at pag-manage sa mga actress na lumalabas sa pay-per-view adult channels. Matapos nila makapag-umpisa sa kani-kanilang trabaho ng 2 linggo ay may di inaasahang deal si Jake kay Carl. Sinabi niya na handa siyang magbayad kay Carl ng 300,000 won o halos 12,600 sa peso kada session kung payag ito makipagtalik sa kanya. Dahil sa kinakapos din sa pera kaya pumayag si Carl sa gusto ni Jake. Gabi ng March 31 ay sabay silang uminom at doon na nangyari ang gusto ni Jake. Pagkatapos na nangyari sa kanila ay hiniling na ni Carl ang bayad na ipinangako sa kanya ni Jake. Ngunit iniiwasang sagutin ni Jake ang tanong na yun ni Carl at sinabi na wala pa siyang pera. Dagdag pa doon ay nawala ng trabaho si Jake at lumala din ang kanyang pinansyal na sitwasyon. Nung muling hiniling ni Carl ang pinangakong bayad ni Jake ay nagalit na ito. Kumuha siya ng tinidor at itinutok yun kay Carl sabay sabing umalis na ito sa kanilang apartment. Sobrang nagalit si Carl sa ginawa sa kanya ni Jake. Noong April 1 ay bumili na siya ng kutsilyo na may habang 19 cm at itinago yon sa kanilang apartment at naghanda rin siya ng martilyo. Sa mga panahong yun ay panay message din ni Jake kay Carl na umalis na ito ng tuluyan sa kanilang apartment. Bandang 12:30 ng gabi ng April 13 nang pumasok si Carl sa kanilang apartment, si Jake na nakahiga sa kanilang kama ay agad na tumayo at pinigilan si Carl at sinabing bakit hindi pa ito umalis. Sumagot si Carl na aalis siya pero bayaran muna ni Jake ang ipinangako niyang pera at ang kalahati ng deposit sa kanilang apartment. So matotal ay nasa 900,000 won o halos 40,000 sa peso ang kailangan mabalik ni Jake kay Carl. Tumawa lamang si Jake sa sinabi ni Carl at doon na siya nagumpisang insultuhin si Carl at maliitin pati ang kanyang mga magulang. Doon na din ang dilim ang paningin ni Carl. Agad niyang kinuha ang martilyo na itinago niya sa likod ng kanilang ref at agresibo niyang inatake si Jake sa mukha at dibdib. Noong natumba na si Jake ay agad niyang hinila ang katawan nito sa loob ng banyo at kinuha ang kutsilyo na itinago niya sa kanyang cabinet at inumpisang saksakin nang makailang beses sa kanyang dibdib at tiyan si Jake. Pagkatapos ay inumpisan din niyang pagputol-putulin ng katawan at tinanggal ang mga lamang loob. Noong April 14 ay tinapon niya ang malalaking organs na nakalagay sa garbage bag at ang maliliit ay tinapon niya sa bathroom drain. 11:35 ng gabi ng April 26 matapos niyang maputol ang katawan ay inilagay niya mga parte sa sako at itinapon sa magkaibang lugar. Kasunod noon ay bumalik siya sa kanilang apartment at nagpatuloy sa kanyang normal na buhay na parabang walang nangyari. Inamin niya na malupit ang kanyang ginawa pero itinanggi niya na pinaghandaan niya ang pagpatay. Sa isinagawang police investigation sa mga nakakakilala kay Carl ay iba-iba din ang kanyang paglalarawan sa kanya. Base sa kanyang mga kapitbahay, si Carl ay mabait. Kahit ang kanyang mga guro nung high school ay hindi rin makapaniwala na nagawa yun ni Carl at sinabing baka nagkamali lang sila ng hinuli. Ngunit ang isang kaklase niya nung high school ay sinabi na isang beses ay binasag ni Carl ang ulo ng isang pusa. Sa statement naman ng nakasama niya dati sa trabaho ay nagtanong daw sa kanya si Carl kung may simpleng paraan ba para magawa ang pagpatay. Isa pa ang katrabaho niya dati ay nagsabi din na magaling manloko si Carl at ginagawa niya ang mga plano niya ng walang pag-aalinlangan. Noong May 8 sa panahon ng paglilitis ay inamin ni Carl na siya ay may mental illness na siya naging dahilan kung bakit siya nakagawa ng brutal na krimen nang hindi nag-iisip. Kaya ang mga forensic experts ay gumamit ng lie detector at psychological tests para ma-verify ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa psychological assessment ay nagpapakita na walang mental disorder si Carl. Normal ang kanyang pag-iisip, ngunit may mataas na ego. Ayon sa mga eksperto, si Carl ay dumaranas ng borderline intellectual at personality disorder.
Ang prosecution ay umaasa ng death penalty, ngunit noong October 28, 2016, si Carl ay sinentensyahan ng life imprisonment sa unang trial sa Seoul District Court. Ngunit noong April 30, 2017, ang Seoul High Court ay binawasan ng kanyang sentensya at ginawa na lamang 27 years na pagkakakulong. Siya ay makakalaya sa May 2043 at sa mga oras na yon, siya ay 57 years old na. Ngunit sa kasamaang palad sa panahon ng prosesong ito, ang personal informations na kanyang dating girlfriend at mga magulang ay nag-leak. Sa Korea, pag inilabas ang pagkakakilanlan ng suspect ay napakalaki ng tsansa na pating kanyang iba pang mga personal na buhay ay kakalkalin ng publiko. Kaya karamihan ay nagiging biktima din ng panghusga at pagsisiyasat ang kanilang pamilya ng mga tao.